Mabuhay, anyone! Maligayang pagbabalik sa ating podcast, Tech Turo, kung saan makinig ng saglit, kalaman na sulit. Yes! At ito nagbabalik ang inyong kachikahan, Kuya Jay. At ito naman ay nagbabalik rin, Kuya Den. At ngayong araw na ito ay magiging espesyal ang ating episode sapat meron tayong inibitang napakahalagang mga tao o mga palamunin. Hindi lang isa, ngunit dalawa. Hindi sila ha, of course. Yeah, sa episode na ito ay tatalakayin natin yung question natin last episode, di ba? Kung ano nga ba ang epekto ng teknolohiya, hindi lamang sa edukasyon, kundi pati na rin sa lipunan. At kaya nga sa episode na ito, ay nag-imbita tayo ng mga panauhin upang i-introduce sa atin ang mga epekto nito. Yes. Huwag na tayo magpatupik-tupik pa dahil alam kong excited na rin kayo at mas lang excited na rin tayo, partner. Right? Yes, kung mas excited kayo matuto ngayong episode na ito, eh mas excited kami dalawa na mag-i-chika sa aming mga bisita. Hindi itong dalawa, hindi sila. Yes. Pero bago tayo magpakilala, thank you muna. Shoutout muna sa ating 6-7. Thank you, Anat, kilala din? Yes. Please welcome our guest speaker for today. So, pakilala mo na kayo at say hi to our viewers. Hi viewers, I'm Raylene Joy Ristondos ng estudyante sa Philippine Normal University, Mindanao. Nice to meet you all! Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Jun Efei Casio, isang estudyante rin sa Philippine Normal University. At magandang araw sa inyong lahat. Yes. Uy, kumusta pala yung pagbiyahe nyo rito? Yes. Okay naman, wala namang masamang nangyari. Yes, alam naman. Salamat. Yes. Ayan, so excited ba kayo? Hindi. Yes naman, syempre. Yes, alam nyo, very excited na rin ang mga followers natin to see our guest speaker for today. Yeah, Kasi alam naman talaga natin na sa panahon ngayon ay napakarampat na nga ng teknolohiya. Hindi lang sa pagkatuto, kundi na din sa pang-edukasyon at pang-lipunan. Kaya maitanong ko nga lang, paano bang paraan nakibago o nakaka-impluwensya ang teknolohiya sa pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante sa paaralan ngayon? Ang pinakamalaking magbabago talaga Kuya Day ang sa accessibility at flexibility. Di ba dati kung wala ka sa classroom ay hindi ka matututo. Pero ngayon, kahit saan pwede ka na matuto gamit lamang ang mga digital platforms or ang mga learning management systems. Yeah. At yung ang pagtuturo naman ay mas naging student-centered na siya. Hindi lamang ang guro ang malaging nagsasalita. Meron na siyang mas more interactive activities. Agrees. Na, kumbaga ay mas mapabili na rin ang feedback na galing sa mga estudyante, which is, merong diversity talaga na nangyayari sa loob ng classroom. Parang nag-shift tayo sa one-size-fits-all into personalized learning. Yes. Sa tulong ng mga teknolohiya ngayon. Tama nga yun, Ms. Tianin. At kung naalala niyo ba mga viewers sa ating last episode ay tinalakay natin ang patungkol sa course. One click lang ay nakakakuha na tayo ng information. Kagaya ng sinabi ni Ms. Tianin ay nasa ating kamay na ang pagkatuto kung ano ang gusto nating course. Gusto matutunan ay nasa ating phones na, hindi ba? Yeah, agree. Teka, Kuya Den, tingnan mo, comment, sa anong paraan or ano ang kahalagahan ng digital tools na gaya ng Google Classroom sa ating pagkatuto? Parang ganda. Gandang Yes, na yan. shout out to Leandro Kamagtulan ng Hoben. Ay, Leandro! So, ayun na nga. Ano sa akin? Mahalaga kasi nga accessible. Kagaya na sinabi mo na accessible. Ngunit, para ating mas matutunan at mas malaliman pa, nandito ang ating guest speaker na si Miss Jun D para mag-explain at masabi na matalaka naman niya. Ulit ko ang tanong ha. Ayon kay Leandro Kamagtulan na ano nga ba ang kahalagahan ng digital tools sa pagkatuto ng mag-aaral? Yes? Salamat pala sa magandang katanungan, Leandro. Sa katanungan pa lang ay marami ito
magandang benepisyo. Kagaya ng una, mas madali ang komunikasyon Yeah. at organisasyon. Yes, tama, agree. Like sa Google Classroom. Nabigay ito ng magandang mga tools o instrumenta. Mas mapadali ang ating mga gawain. At di kaya mas nakapagbigay tayo ng magandang feedback. Kasi Google Classroom nga eh. Pangalawa, Kuya Jane, mas creative ito at mas engaging at mas madaling hikayin ang mga manood at mga estudyante na makinig dahil sa design. Lalo na gawin natin ang Canva, PowerPoint. At mas madaling i-presenta sa teacher kasi nakikinig ang mga estudyante. At ang pangatlo ay nakatulong ito sa ating digital skills. At mas natututo ang mga estudyante kung paano natin ito gamitin. At kung sa guro naman ay mas papabilis nila ang kanilang gawain kasi hindi na sila gumagawa ng mga lesson hindi na sila gumagawa ng mga gumagamit pa sila ng cartolina pala. Yeah, biday mas. Biday mas sir talaga. I mean, surprise na kaabot pa ka nun. Yes. Biday mas. Nakakot ba nun? Out ako nun. From Hanggang sa senior high school. Ano ko rin mo? Hindi hatay. Joke lang yun. At least, studio. Alright. Ano ngayon, Clint? Mas mapadali na ang pagtuturo ng mga teacher at hindi na nakakuha ng mas malaking oras sa kanila. Then, higit sa lahat ay mas flexible ang pag-aaral. Kahit naasan ka, kahit kailan, ay nakapag-aaral ka pa rin. Yeah, tama talaga yan. Okay, Leandro, nakinig ka doon, Leandro. So, ayun na nga ang sagot sa katanungan mo. So, ayun na nga, ang dami kong natutunan in fairness. Thanks to them. Yeah, same. Ang dami kong natutunan sa akin. Yes. Kayo, mga viewers, marami pa kayong natutunan. Comment down below. Uy, huwag kayong Alright. Before tayo mag-end sa episode na ito, may mga tanong hindi lamang sa ating dalawa, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi para na rin sa ating lahat. At ito ay masasagot of course sa next episode. Dito lang sa Tulo, kung saan Makinig kang saglit. kaalaman ay sulit. Paalam!